Sa akin po dito, isang tabi ho natin itong away sa politika, ha? Dito po ang focus natin, yung laman ng sinasabi niya. Para po sa akin, sa taong bayan, this is worth looking into. That's the point. Regardless of your political affiliation, saan ka mang kampo, ito po malaking issue ito na dapat din po sana pagtuunan po ng pansin. Ang tanong ngayon, nino? Sino? Hindi naman po tayo pwede magpasupina do sa STECOM dito ng mga dokumento. Hindi ko naman tayo pwede ditong mag-initiate po ng ating investigasyon. Eh sino? Eh yung power of the force nasa kanila. Sino ang power of to investigate? True FM. Sino ho andito ang magkukusa para alamin asan na itong mga classrooms na ito? Nasaan na yung pera para dito? Sino ngayon po ang tutugis dito? True FM. Again ha, regardless kung kanino kakampi. Ang isyong ito, pambayan. Think about it. True. Meron pa ba tayong oras dito? Sige lang, tugisin mo lang sila. Sabi nga ni Sir Joshua kanina. Sige na. Akala mo sa akin. Meron pong 3-part series, ha? Okay? 3-part series. Ito hong si VP Sara sa interview sa kanya. Yung first part, binabanggit niya na hindi siya platinela. Yung second part, yung sabi niya, hindi na ako pupunta dyan sa budget hearing na yan kasi dadalawang tao lang daw naman. Okay? Dadalawang tao lang daw naman ang nagdidesisyon sa pambansang budget. Okay. Andiyan pa ba sila? O nasibali ka na Nandiyan sila? pa, nandiyan na. Nasibali ka na sila? Oo, nabanggit mo eh. Okay. Okay. Ito lang po sa akin, ha? Sa akin lang po ito. Walang kinalaman po dito ang aming himpilan. At ako po, ilalaban ko po ito sa Plaza Miranda ng debate. Okay? I beg to disagree. Yeah. Sabi po ni Congressman Zaldico na hindi pa pwedeng mangyari yan kasi yung budget process, mahaba-habang proseso yan. Sa Kongreso, 300 sila mahigit. Committee on Appropriations, 60 sila mahigit. Sa Senado, 24 sila doon, etc. etc. Opo, at mahabang proseso at dadaan pa yan sa Bicameral Conference Committee. Hindi 2 tao lang. Kasi sabi po ni VP Sara, it's only Zaldico, Congressman, and Speaker Martin Romualdez who decide sa pambansang budget. Yun po ang claim ni VP Sara. Ako po naman, sa akin po, with all due respect, I disagree. Sabi po ni Congressman Zaldico, hindi ka pwede yan kasi nga ang daming taon dadaanan yan. And eventually, inaaprubahan niya ng Kongreso. Madam Chair, I concur. Hindi ko gurgur, ha? I concur. Hindi, concur. I concur. Ay, pasensya na po. Sumasang-ayon po. Oo, Totoo po yun. concur. Totoo po yung sinasabi nga. Kasi imposible po naman din na 2 tao lang. To be more realistic, inaaprubahan yan ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya po yung ating binabanggit dati, at the end of the day, sino ba bumoto? Sa Senado, isa lang kumontra sa pambansang budget. Sa lower house, on record, 2 lang. Kasi wala si Manuel sa butuhan yata doon eh. 2 lang. Anyway, so doon sa puntong yun, ako po ay sumasang-ayon kila Congressman Zaldico na hindi nga pwedeng 2 tao lang. Kasi nga, di ba, kung ginusto nila, ba't sumang-ayon itong lahat? Hindi ba? Hindi naman bumoboto 2 tao lang. Yun lang po with all due respect. But, there's a but to that po. Ako po, Can you please put this on record, Madam Chair? namnamin natin yung laman ng second part ng pahayag ni VP Sara. Ito, palagay ko, is worth looking into. In fairness naman kay VP Sara. Bakit? May mga claims siya rito sabi niya rito. Kaya kung makikita niyo po sa budget proposal na approved ng Office of the President, ito po yung 2023 budget 5 billion yan. Ito po yung classroom construction. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Okay.
Sabi ko nga po, ang nag-approve nito eventually is the entire chamber and the BICAM na ratified by separate houses. Opo. Sa NEP, 5 billion, lumabas daw po yung budget, approved 15 billion. Alright. Ngayon, mga kapatid, no? Ito pa sabi niya, halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na yung House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion na ito. So approved 19B, paglabas naging 24 billion. And here's more. Okay. Sabi niya dito, ha? Okay. At doon sa 24 billion na iyon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion na repairs ng classrooms na nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel na andyan yan naging 24 billion. At hindi lang yon. At dahil noong pong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung nung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong taon, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classrooms construction worth 17 billion. Makikita yan sa papel. Dito po, may mga visuals siya ng deliberasyon sa budget. Ngayon ang sa akin dito, ito. Huwag na ho natin, ihiwalay natin dito yung away nila sa politika. Ihiwalay natin yung bakbakan nila at kung ano-anong mga sinasabi nila sa isa't isa. Dito po, ang tutukan natin yung binabanggit na sinasabi pong insertion. At yung daw pong pagtutoka dito sa DPWH na konstruksyon ng malaking halaga ng pera para sa classrooms. Di ba may report ang COA? Kakaunti lang po yung naayos. Sandali lang. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang laki ang problema ng DepEd, ha? Maliban po sa classrooms na ito, pati mga teachers ngayon, kulang sila. Ang akin po dito, Madam Chair, ang tanong, sino ang susuri nito? Who will investigate on this? Ano yung listahan na binabanggit na separate sa listahan ng DepEd? Nasaan ang pera doon? At ano na ang status ng mga proyektong yun? Sa akin po dito, isang tabi ho natin itong away sa politika, ha? Dito pong focus natin yung laman ng sinasabi niya. Para po sa akin, sa taong bayan, this is worth looking into. That's the point. Regardless of your political affiliation, saan ka mang kampo, ito po malaking issue ito na dapat po sana pagtuunan po ng pansin. Ang tanong ngayon, nino? Sino? Hindi naman po tayo pwede magpasubina doon sa STECOM dito ng mga dokumento. Hindi ko naman tayo pwede dito mag-initiate po ng ating investigasyon. Sino? Yung power of the force nasa kanila. Sino ang power of to investigate? True FM. Sino ho dito ang magkukusa para alamin asan na itong mga classrooms na ito? Nasaan na yung pera para dito? Sino ngayon po ang tutugis dito? True FM. Again, regardless kung kanino kakampi. Ang isyong ito, pambayan. Think about it.